Dear Kuya Bono, third year college ako ng 2012 sa kursong Civil Engineering. Nakatira ako sa isang boarding house sa Licaros kung saan tuwing linggo ng hapon ay boses mo ang napapakinggan. DJ ka pa noon sa radyo at sikat ka sa school namin, kaya lang hindi ako mahilig noon sa pakikinig sa mga kwento. Hindi rin ako nagbabasa ng mga romance novels at hindi na rin ako nanonood ng mga pelikulang love or kilig movies. Hindi na rin, sabi ko kasi dati mahilig ako. Paborito ko nga dati sina John Lloyd at Bea Alonzo. Third year college ako nagsimulang magka-interes sa character development at beauty and fashion. At kung manonood man ako ng movie ay yung gusto ni Darren ang pinapanood namin. Mga pelikulang action, thriller, horror, crime, suspense. Hindi mahilig si Darren sa love story, lalo na yung mga cheesy o baduy kasi strong ang personality ni Darren. Seryoso siyang tao, matalino at higit sa lahat, gwapo. Crush ng halos lahat ng mga babae at ang tingin ko noon sa sarili ko ay babaeng maswerte. But I must admit na nag-effort ako ng sobra para maging kami ni Darren kasi hindi ako kasing ganda ng iba na lantarang nagkakagusto sa kanya. Para lang hindi ako mapag-iwanan kaya binago ko ang sarili ko from someone so simple into someone na unique. Sa tulong ng mga articles on how to be uniquely attractive. Hindi lang attractive sa panlabas na anyo kundi lalo na sa character. Kinailangan ko ding mag-diet, pati ang mga kilos at posture ko, binago ko rin para maging mas refined, looking smart and confident. At nagtagumpay ako, Kuya Bono, dahil isang araw sa loob ng school campus ay umarang sa dinadaanan ko si Darren at nagpakilala. And there is where our love story started. Lumaki ako sa simpleng pamilya pero ang tingin sa amin ng iba ay mayaman kami. Sa public high school ako nag-aral ng high school kaya simple lang ang mga naging classmates and friends ko. At oo, mas nakakaangat ang buhay ng pamilya ko kaysa sa pamilya nila. Civil engineer si Papa sa Middle East. Si Mama naman ay dating public school teacher. Maganda at malaki ang bahay namin. Dream house yun ni Papa na siyang unang dahilan kung bakit iniwan ang trabaho niya sa gobyerno at pinili niya mag-abroad para mas malaki ang sahod. 4 kami magkakapatid. Ako ang panganay. Sumunod si Alexis na siyang pinaka-vibes ko. Pangatlo si Cassandra at bunso si Derico. Ang mga kapatid ko, Kuya Bono, ay may mga distinct at magagandang personality. Si Alexis, salutatorian ng high school at excellent sa science at kumuha ng kursong nursing. Si Cassandra, maganda, magaling sa English and literature. Si Derico, nagtapos naman ng valedictorian ng high school at cum laude ng college sa kursong mechanical engineering.
Nakakahiya man, Kuya Bono, pero ako na panganay, hindi naman bobo pero napaka-average ko lang sa lahat ng bagay. I never excelled in anything. Laging sakto lang. Madalas nasa gitna. Ni hindi ko naranasan ang maging best sa anumang larangan. At ito siguro ang dahilan kung bakit hindi rin ako masyadong pinahalagahan ng mga naging ex ko. I had 3 boyfriends in high school, 2 ng college at pare-pareho silang iniwan lang ako kasi may nakilala silang much better. Hindi ko na ikukwento kung paano ako nahirapang mag-cope up mula sa mga sakit at pagdurusang iniwan sa akin ng mga relasyong sinabakan ko kasi alam kong lahat tayo nakaranas nun. At sa bawat break-up, Kuya Bono, ay tinatanong natin kung anong mali, saan tayo nagkulang. And from that 5 failed relationships ko, na-realize ko kung anong mali or kulang sa akin. Masyado kasi akong simple, napaka-average lang sa lahat ng bagay, walang kakaiba sa personality ko. Hindi ako interesting. And this is the exact reason why kinailangan kong i-improve ang sarili ko sa lahat ng aspeto. At masasabi kong nagtagumpay ako dahil nakuha ko ang atensyon ng lalaking noong una ay sobra kong minahal ng lihim. Si Darren. Roommate ko sa dating boarding house ko si Jennifer na siyang nakakakilala talaga kay Darren kasi ex daw ni Darren ang best friend ni Jennifer na si Micah noon. Maganda at may kaya daw si Micah pero liban doon ay wala na siyang magandang katangian. Hindi matalino, hindi gaanong mabait, materialistic at sobrang hilig sa mga parties. 3 months lang daw ang itinagal ni na Darren at Micah dahil nagsawa si Darren kay Micah. Ang salita ni Jennifer noon ay perfectionist daw kasi si Darren. Noong magsimula akong baguhin ang sarili ko ay lumipat ako ng boarding house. Sa Licaros pa rin pero mas maganda at mas malapit na sa school. Schoolmate ko si Darren, Kuya Bono, pero magkaiba kami ng kurso. I know masyado siyang gwapo para sa akin pero sinadya kong huwag masyadong magpahalatang patay na patay ako sa kanya. Pinatagal ko pa rin ang panliligaw niya kahit na madalas ay sa text lang siya dumidiga. Every word na tinatype ko sa pagre-reply sa kanya, pinag-iisipan kong mabuti dahil ayokong maging ordinaryong babae lang na inaasahan niyang kagaya lang din ng iba, lalo na ng mga naging ex niya. I wanted to be someone different, yung tipong iisipin niya lagi. Gusto kong napapuzzle siya tungkol sa akin para lalo pa siyang magka-interes na maging part ako ng buhay niya. I know wala akong panlaban kung pagandahan ang labanan kaya dinaan ko sa character. Alam ko kasing panandaliin lang ang pagnanasa ng mga lalaki sa babaeng maganda lang physically pero walang kakaiba sa ugali. Hindi rin sila syempre nata-turn on sa mga babaeng mabait lang. Threat din para sa kanila ang babaeng mas matalino sa kanila. Pero pwede silang mabaliw sa babaeng unique o kakaiba ang personality na siyang pinagsikapan kong maging. And I nailed it, Kuya Bono.
dahil ang lalaking kagaya ni Darren ay nagtiis sa 9 na buwang panliligaw sa akin. And that day, June 28, 2013, alam kong dapat kong i-celebrate yun kasi yun yung araw na naging kami ni Darren. Unang date namin ni Darren bilang kami was July 10, 2013. Araw yan ng linggo sa Santa Ana, Cagayan. Kasi simula lang halos ng klase noong 4th year na sana ako. And that time nga ay nautusan akong magdala ng gamot ni Lola, mama ng mama ko, at sinamahan ako ni Darren sa Santa Ana. So si Lola ang unang member ng family ko na nakakita kay Darren. Pagkagaling namin kay Lola ay namasyal kami ni Darren sa dagat at noon siya unang nagpadama ng paglalambing at sweetness. Na swabe lang, hindi sobra, hindi rin cheesy. Naglakad kami sa dalampasigan, holding hands. Nagyakap kami and that gentle kiss also happened. Imagine that slow-moving movie scene na banayad lang talaga. Hindi kami tumawa, hindi kami tumakbo. Maingat at disente ang bawat galawan namin kahit na sa totoo lang ay gusto kong tumawa ng malakas at malutong. Gusto kong lumundag, gusto kong tumambling at tumakbo, magpahabol kay Darren. Kasi masayang masaya ako. Kaya lang hindi yun ang personality na gusto kong makita ni Darren sa akin. Gusto ko ng mature at seryosong ako. Kasi ganun din naman siya. Mabagal ang kilos niya. Pwede mong bilangin ang bawat hakbang niya. Maging ang paggalaw ng ulo niya, hindi pa bigla-bigla. In short, wala kang kagaslawan na makikita sa kanya. Kapag nagsalita siya, maingat pero hindi nauutal. Humihinto siya sa bawat sentence na parang iniisip mo ng mabuti ang sasabihin bago ito bitawan. Natural niya yun, Kuya Bono. Ganun talaga siya pero ako, pinag-aralan ko lang maging ganon and I was trying really hard to be like that. Pero sa paglipas pa ng mga araw, nararamdaman kong nahihirapan na ako. Pretending to be someone, pero wala akong choice kundi magpatuloy sa pamimeke sa sarili ko dahil mahal na mahal ko siya at ayokong mapunta siya sa iba. That time, Kuya Bono, ay nagtatrabaho na si Darren kasi ahead siya sa akin ng 1 taon. 4th year ako noon sa 5-year engineering course ko na aminado akong hindi ko nabigyan talaga ng sapat na panahon because my focus noon ay nasa relasyon namin ni Darren. Every single day ay challenging para sa akin na i-please si Darren. Kailangang hindi masira ang impression niya sa akin, pero dumating pa rin yung araw na kinatatakutan ko. Ang sabihin niyang hindi na siya masaya sa relasyon namin. Parang gumuho ang mundo ko noon, Kuya Bono. Naligalig talaga ako at gusto kong mag-freak out sa harapan niya pero kahit noon ay nagawa ko pa rin isipin ang poise and composure ko. Bakit? Anong mali? Anong kulang? Tanong ko noon. Inaasahan ko na ang isasagot niya ay sex. Bagay na hindi ko pa kasi binibigay noon sa kanya kasi ayoko ang maging easy girl sa paningin niya. And that is why iniwasan ko ang maging masyadong intimate kami.
Pero ang sagot niya sa tanong ko ay, I think wala sa'yo ang mali, Bea. It's on me. May iba ka ng gusto? Wala pa naman. I just want to be fair with you, Bea. Ayoko din mag-suffer ka sa isang relasyong hindi masaya. And I believe that you deserve a man who can make you really happy. Gusto kong sabihin sa kanya noon, Kuya Bono, na sa kanya ako masaya. Pinangarap ko siya. Gusto kong umiyak at magmakaawa na huwag niya akong iwanan, pero baka magtaka lang siya kasi hindi ganon ng personalidad ko na nakilala niya. Okay, decision mo yan. Sino ba ako para mag-object? Ganito ang eksaktong sagot ko noon. Tinitigan pa niya ako, Kuya Bono, bago siya tumalikod at iniwan ako. Pero habang pinapanood ko siya palayo ay bumaha sa luha ang mga mata ko. Sobrang sakit yon sa akin, Kuya Bono, kasi pang-anim na failed relationship ko na yon. Sobra na akong naaawa sa sarili ko kasi ginawa ko na ang lahat ng pinaniniwalaan kong makakabuti para sa akin, pero bigo pa rin. Noon na rin tuluyang nasira ang pag-aaral ko, Kuya Bono, dahilan para huminto na lang ako. Bagay na ikinalungkot ng mga magulang ko. Nasa bahay lang ako, nagmukmok habang iniisip kung ano ba talagang halaga ako sa mundo. Ang tagal, Kuya Bono, bago ko nasabing naka-move on na ako. Nakatulong din naman ang Facebook kahit papano dahil nagkaroon ako ng mga karelasyong virtual lang. Meron pa kang Pakistani na napakagwapo, si Azlan na noon ay nagtatrabaho sa Abu Dhabi. Pero hindi rin kami nagtagal dahil kalaunan ay gusto na rin niya ng sex na virtual. Kaya blinak ko na lang. Nakahiligan ko din ng mag-bake noon, Kuya Bono, na kalaunan ay pinagkakitaan ko pa. Special orders lang sa mga cakes and special cupcakes at iyon ang pinagkaabalahan ko ng 2 taong hindi ko namamalayang walang pag-ibig sa buhay ko. 2 years and 4 months of being single, pero hindi ko inaasahang matatapos ang pagiging single ko dahil sa isang chat sa Messenger. How are you? I miss you. Ganon kasimple yung chat na yon mula kay Darren. To cut the story short, Kuya Bono, ay naging kami ulit ni Darren, pero hindi ako nag-expect na this time it will be better. Ganun pa rin siya kasi natural niya ang matini idol type na character. Nag-date ulit kami sa Santa Ana kasi sinamahan niya akong magsukat noon ng lote na minana ni Mama kina Lolo at Lola, na pinamana naman ni Mama sa younger brother kong si Alexis, na noon ay nurse na sa Saudi Arabia. Si Alexis lang naman kasi ang nagka-interes na magkabahay sa Santa Ana. At may nakita siyang design ng bahay sa internet na ipapatayo niya sa lote na yon, at ako ang inatasan niya mag-supervise dahil nga may background naman ako sa civil engineering. Isa pa ay mataas ang alok na sweldo sa akin ng kapatid ko, kaya umoo ako. Noong araw na yun sa beach sa Santa Ana, niyakap ako sa likod ni Darren. Nakabrace sa mga braso niya sa bewang ko, sa tiyan ko,
Nakadikit ang gilid ng mukha niya sa gilid ng mukha ko kaya't dinig na dinig ko ang sinabi niya. Natatandaan ko pa nung una kitang mayakap sa place na to. But this time, it's a bit different. Tumaba ka. I know. Sagot ko. Everything changes, Darren. Sorry. Na-offend ba kita? Noon ay kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya, umarap ako sa kanya at ang sabi ko, Do I look offended? No, in fact, you're still the same confident woman I used to know, and I terribly missed. Pagkasabi niya nito, Kuya Bono, ay inilapit niya ang gwapo niyang mukha sa mukha ko, and he gave me that gentle kiss na eksaktong kagaya din ng unang halik niya noon sa akin. Halik na kagaya ng halik ng isang prinsipe sa mga Korean novela. Mild na mild, disenteng-disente. Umalis ako ng Tuguegarao August 2017 nung dumating ang kumpletong set ng plano ng 3-bedroom house ni Alexis na ayon sa kanya ay ginawa ng kaibigan niyang arkitekto sa Saudi. Nagpunta ako kina Lola sa Santa Ana para pamahalaan ang pagpapatayo ng dream house ni Alexis. Si Lolo ang nakahanap ng foreman at mga trabahador at ako naman ang project manager/project supervisor. Sa totoo lang, konti lang ang experience ko sa aktual na construction pero dala ko ang mga libro ko. Okay naman si Foreman Noel na 41 years old lang noon at nakatungtong din ng hanggang second year sa civil engineering pero hindi daw nakatapos dahil maagang nakabuntis. Noong mga unang araw ng trabaho, isang karpintero, isang mason at 3 piyon ang dala ni Kuya Noel dahil ayon sa kanya ay wala pang gagawin ang mga skilled kasi halos puro hukay lang ang gagawin. Pero makaraan ng 1 linggo ay nagsimula na silang mag-asintada at magbuhos ng mga tie beam at mga footing at haligi ay nagdagdag na siya ng 2 pang skilled at 2 piyon at isa sa 2 piyon na yon ang nakaagaw ng pansin sa akin. Siya si JR. Yung umagang yon ay kinailangan nilang lumapit upang isubmit sa akin ang kanilang barangay clearance na siyang requirement ko sa lahat ng mga trabahador. Naka-jersey lang noon si JR na tinernuhan niya ng lumang maong pants na halatang pinantatrabaho niya. Matangkad siya, Kuya Bono, magandang pangangatawan, maging ang kanyang tindig at lakad. Well-trimmed ang mga braso niyang nakalitaw nga dahil sa suot niyang jersey. Pero nakasampay sa balikat niya ang lumang sweatshirt at isa pang t-shirt na noong umaraw na'y pinambalot niya sa buong mukha niyang sa totoo lang ay may itsura. Mata lang ang nakalitaw para hindi maarawan. Napansin ko ding naging maingay ang mga piyon mula nung bahagi na si JR ng grupo. Lagi silang may kwentuhan at tawanan. Pero kapag mapapatingin ako sa kanila ay titigil sila na para bang takot sa akin. Mahigpit akong supervisor, Kuya Bono. Hindi nakakaligtas sa akin ang kaltas sa sweldo ng mga nalilate at sinisita ko rin ng mga mabagal kumilos at mga tumutunganga. Hindi ko rin pinapalagpas sa mga naninigarilyo habang oras ng trabaho at dahil dito ay binansagan na pala nila akong Ma'am Taray.
Si Lolo ang nagsabi sa akin isang umaga habang nag-aalmusal kami. Ang sabi niya, "Apo, relax ka lang sa mga trabahador mo. Mahirap maghanap ng manggagawa dito. Kapag nag-alisan sila, mahihirapan na tayong maghanap ng kapalit nila. At saka isa pa, hindi na rin iba sa atin yung mga yun." Bakit, Lo? Nagre-reklamo ba sila sa'yo? Hindi naman, pero ang tawag sa'yo Ma'am Taray. Baka masyado akong mataray sa kanila. Noon, Kuya Bon, ay sumabad naman si Lola. Kailangan niyang maging mataray lakay dahil babae siya. Kung babait-bait siya, baka easy-easy lang mga magtatrabaho. Tama ka rin naman, bakit? Kaya lang, Apo, hindi ikaw ang dapat mismong lalapit sa trabahador pag sisitahin mo siya. Tawagin mo si Noel. Sa kanya mo sabihin ang napansin mo na hindi maayos ang trabaho. Tapos si Noel ang kakausap dun sa taong yon para pagsabihan niya. Kargo ni Foreman ng mga tao niya, kaya siya ang kakausapin mo kapag meron kang sisitahin. Naisip kong tama si Lolo, Kuya Bono, kaya't sumang-ayon na lang ako. Naisip ko din kasing hindi ko talaga alam kung anong mga ugali ng mga trabahador ko. Baka may isang bastos doon na pag sinita ko'y bastusin o baka saktan pa ako. Kaya lang, Kuya Bono, ay working foreman kasi si Kuya Noel. Hindi lang siya yung foreman na nakabantay dahil nagtatrabaho din siya. Kaya't may istorbo ko lagi siya kapag lagi ko siyang tatawagin kapag may taong kasita-sita. Kaya't sa kalaunan ay ako pa rin ang tagasita. Gaya ng matadyakan ng magaslaw talagang piyon na si Benjong ang lalagyan ng pako at natapon ng mga pako sa lupa. Nilapitan ko siya noon at tinarayan at binantayan ko habang pinupulot ang mga pako sa lupa. Sa dami ng pakong yun ay tinulungan siya ni JR, pero sinita ko si JR. "Hoy, huwag mo siyang tulungan. Doon ka sa sarili mong trabaho." Natarantang umalis si JR noon na walang imik. Hindi ko iniwan si Benjong hanggang hindi niya napupulot lahat ng tumapong pako. Nung mapulot niya lahat yon ay binuhat niya ang lalagyan at inilagay sa tabi, pero inutusan ko siyang buhatin yon sa bodega. Sumunod naman siya pero kaagad bumalik sa akin at parang hiyang-hiya at ang sabi, "Ma'am, ano?" May pinapasabi po si JR Nanatili akong nakatitig sa kanya. Birthday po kasi niya sa linggo. Iimbitahin ka daw po sana niya. Kung gusto niyo po. Natigilan ako sa sinabi ni Benjong. "Okay lang po ba, ma'am?" "Pag-iisipan ko." "Pero bakit hindi siya nagsabi? Bakit inutos pa sa'yo?" Natatakot po siya, ma'am Gusto kong mapangiti noon sa salitang natatakot sa akin pero pinigilan ko ang ngiti ko. Sige, pag-iisipan ko." Araw pa lang ng Huwebes noon, Kuya Bono, nung sumapit ang hapon ng Sabado na sweldohan nila, ay isa-isa silang kumuha ng sweldo nila sa akin. Gaya ng dati ay nakapila sila ng maayos. Pipirma din sila sa logbook ko kapag tatanggapin nila ang sweldo nila. Noong si Benjong na ang kukuha ng sweldo niya ay, "Ma'am, bukas na po yung birthday ni JR. Napag-isipan mo na po ba?" "Sabihin mo sa kanya, siya ang magsabi sa akin." Sinadya po ni JR, Kuya Bono, ang magpahuli sa pagkuha ng sweldo niya at naghugas pa siya ng katawan niya noong pumila siya. Napansin ko yun dahil bahagyang basa ang buhok niya. At noong siya na nga ang nasa harapan ng table ko ay napansin kong napaka-charming niya.
Napansin kong ang ganda pala ng mga mata niya at makinis ang moreno niyang mukha. Ma'am, pwede mo kitang ayain sa birthday ko bukas? Tila nahihiyang sabi niya. Bakit? Bakit gusto mo akong pumunta? Wala pa akong bisita eh. Pwede po ba? Hindi ko sure eh. Titingnan ko. Sige po. Basta po bukas ng hapon, bandang 3:00, pupunta po ako dyan sa bahay ng lolo nyo. Kung sasama po kayo, di goods. Kung hindi, dadalan ko na lang po kayo ng handa ko. Sinabi ko kina lolo ang imbitasyon ni JR, pero nakapagtatakang hindi kilala ni lolo si JR. Kaninong anak ba yan? Wala naman akong kilalang JR ah. Sabi pa ni lolo noon, pero ang totoo, naghanda ako Kuya Bono dahil sumang-ayon silang makisama ako sa mga tauhan ko, lalo na si lolo. 5 minutes before 3 p.m., may pumaradang owner-type jeep sa harap ng bahay. Si lolo ang lumabas. Nakita ko si JR na bumaba ng owner at ang malakas na sabi ni lolo ay, "Ayan ba yung JR na sinasabi mo?" Yes, Lo. Sagot ko pero nasa harap na namin noon si JR at nakabati na siya ng magandang hapon kay Lolo. Pa-JR ka pa balong ah. Di ba't Goryo ang pangalan mo? Nakatawang kansyaw ni Lolo. Tumawa din si JR tang sabi, junior ako Lolo eh. Kaya JR, ikaw naman pinansin mo pa yun. Tinawanan lang siya ni Lolo bago sinabing, sige, ingatan mo tong apo ko ha. Sinundo mo siya ng malinis at maganda. Ihatid mo din siya ng malinis at maganda ha, JR? Opo Lolo, babalik din po ako kaagad. Dadalan ko po kayo ng handa ko. Abay, salamat kung ganon, JR. Happy birthday na lang sa'yo ha, JR. Maayos at malinis ang bahay at bakuran ni na JR Kuya Bono. May bakod silang kawayan na maganda ang pagkakalagay at nagtataasan din ang mga mabulaklak na bugambilya kadikit ng bakod. Sa mismong harapan ng bahay ay kay dami pang halaman na halatang maingat na naaalagaan. Maraming tao sa bakuran. Maraming tao sa bakuran noon. Ilang mesa ang nakaset kung saan nagiinuman ng mga lalaking karamihan ay mga kasama namin sa trabaho at sila'y nakangiting bumati sa akin. Sinuklian ko din naman sila ng magandang ngiti, bagay na ikinaasiwa ko kasi sa project ay masungit ako. Inakay ako ni JR sa loob ng bahay nila. Simple lang pero maluwang naman at napakalinis pa. Maayos na maayos mga gamit at makulay ang mga kortina. Kay saya ng ngiti ni Nanay Ella na nanay ni JR na siyang nag-asikaso sa akin nang umalis saglit si JR para magdala ng pagkain kina lolo at lola ko. Hindi nawawala ang ngiti ni Nanay Ella habang kausap ako noong kumakain na ako sa dining table mismo nila kung saan nakalapag ang mga pagkaing halatang itinira nila para sa akin. 3:00 sana talaga magsisimula ng kainan kaya lang nagmamadali yung kuya ni Goryo. Magpa-flight kasi bukas kaya napaaga. Luluwas pa kasi ng Maynila. Hindi ka tuloy kaagad na sando. Kaya ayan, nagtabi na lang kami ng para sa'yo. Kwento sa akin ni Nanay Ella. Saan po pupunta yung kuya ni JR po? Sa Korea. Pangalawang balik niya na. Binata po? Hindi. May asawa at 2 anak na. Ang panganay po yun. Hindi. Pangalawa siya. Babae ang panganay ko pero wala na siya. 2 buwan na mula nung iwanan niya kami. Ay, sorry po, Nay.
Hanggang ngayon, nakakalungkot pa rin anak kasi noon Kuya Bono ay dumating na si JR at inakbayan niya ang nanay Ella niya at ang sabi, Mother, wag mo namang kwentuhan si ma'am ng ganyan. Baka mawalan siya ng gana. Birthday ko kaya dapat happy lang. Oo nga pala. Pasensya ka na ha. Ano nga pangalan mo? Beatrice po. Beatrice. Maiwan ko muna kayo dito ha. At pupuntahan ko lang yung apo ko doon. Sige po, Nay. Thank you po ha. Noong matapos akong kumain ay tinanong ako ni JR kung gusto ko daw bang makijamming sa mga kaibigan niyang nagiinuman. Maki-video okay din daw kami. Sinabi kong huwag na lang kasi nahihiya akong maki-happy-happy sa mga taong sa trabaho ay tinatarayan ko lang. Hindi ka po umiinom? Tanong pa niya. Umiinom din pero light lang. Meron ako dyan ma'am, Sunbig Light. Kung gusto niyo po, doon na lang tayo sa place ko. Magtawag na lang ako ng kasama natin para hindi po kayo maalangan. Sino pong gusto niyong ayain ko? Si Benjong na lang. Sige po. Kaya lang kasama po niya yung girlfriend niya Okay lang po ba sa inyo? Oo, mas okay nga yun para may kasama akong babae. Pero saan ba yung place mo? Diyan lang ma'am, sa likod ng kusina. Okay, sige. Tawagin mo na sila Benjong at girlfriend niya. May 3 pintuan sa malinis at maayos nilang kusina. Yung pinakamalaking pinto ay papunta sa labas na siyang dinaanan ni JR, papunta sa mga nag-iinuman. Yung isang pinto ay banyo at yung isang nasa kaliwa ang papunta sa place ni JR. Paglabas mo ng pintong yon ay parang maiksing corridor na nabakuran ng dikit-dikit na buho sa magkabilang side kaya't kita mo pa rin ang tanawin sa labas, kaliwat kanan. Yung mga puno at halaman ay makikita mo sa pagitan ng bawat nakatayong buho na siyang pinakadingding nung maiksing koridor na yon. Mga 4 na hakbang lang ay pintuan na ng nakahiwalay na kwarto ni JR na pinasok din namin. Maluwang ang kwarto niya at may sarili ding banyo na siyang katabi kaagad ng pintong pinasok namin. Pero kaagad ding makikita ang salamin na pinto papunta sa medyo maluwang na terrace sa likuran. Nakatiles ang terrace at may baluster na bamboo. Mga rata ng upuan at mesa doon at kagad mo ring mapapansin ang malaking puno ng golden shower na noon ay hitik sa kulay dilaw na bulaklak. Napakagandang pagmasdan. Noong dumating sina Benjong at Beth, hinila ni JR si Benjong para samahan siyang kumuha ng iinumin at pulutan namin. Naiwan ang nakangiting si Beth sa akin na para ding nahihiya. Noong nagsimula na kami mag-inuman, Sunbig Light sa amin ni Beth, Red Horse kina JR at Benjong, inimikan ako ni Benjong. Ma'am, okay lang po ba ikaw? Oo, Benjong, okay lang ako. Pero pwede ba? Huwag niyo na ako minamam. Huwag na rin kayong nagpupo sa akin. Hindi naman yata tayo magkakalayo ng age Ilang taon ka na ba, ma'am? Kung hindi mo mamasamahin. Tanong ni JR. Magto-25 na ako in 3 months. Halos magkaka-age lang pala tayo. 25 na rin ako ngayon At saka sa Biyernes, 25 ka na rin, Benjong, di ba? At ikaw ba, Betchang, ilang taon ka na? 23. Sagot naman ni Beth. Oy, advance happy birthday, Benjong. Bati ko nun kay Benjong. Thank you, ma'am. Kaya lang hindi kami maghahanda Nag-iipon kasi kami ng pampakasal namin ni Beth.
Talaga? Ikakasal na kayo? Oo, ma'am. Sa December. Sana makapunta ka din. Ma'am, baka gusto niyo pang mag-abay. Kulang pa kasi kami ng isang paris eh. Mabilis na sabad ni Beth. Tama. Pair kayo ni Goryo, ma'am. JR pala. Mabilis na sabad ni Benjong. Bahagya ako natawa dahil pansin ko kanina pa na hindi talaga nila nakasanayang tawagin ng JR si Goryo. Ma'am, ba't natatawa ka? Ayaw mo bang mag-abay? Tila nalungkot na tanong ni Benjong. Hindi sa ganun. Uy par, huwag mo sabihin pati si ma'am, tatanggihan mong makapare sa pag-aabay ha. Tanong pa ni Benjong kay JR. Hindi mo pa nga napapapayag eh. Sagot ni JR at sabi ko naman, bakit? May mga tinanggihan na ba siya makapares? Lahat ma'am, tinanggihan niya. Bakit? Choosy ka, JR? Hindi sa ganun ma'am. Ano? Tanong ko, nakita kong nagkatinginan silang tatlo. Secret. Okay lang, huwag niyo nang sagutin. Sabi ko pero sumugot pa rin si JR at ang sabi, yung mga pinapares kasi nila sa akin ma'am, mga nakaaway nung ex ko. Malungkot pero nakangiting sagot ni JR. Naramdaman kong parang magiging komplikado o sensitibo ang topic na yon at parang hindi talaga nila gustong malaman ko ang kwento kaya hindi na ako nagtanong pa. Kaya lang nagsimula namang magkwento ulit si JR. Dati akong may nakalibin na dito ma'am. Kaya nga ginawa namin tong place na to eh. Dahil sa kanya pero hindi naman naging okay yung pagsasama namin. Umalis naman siya. Okay lang JR. Huwag mo nang ikwento kasi parang malungkot eh. Birthday mo pa naman at sabi mo nga kanina kay nanay, dapat happy lang ngayon, di ba? Ngumiti siya bilang tugon Kuya Mono at naiba nga ang topic. Pero habang tumatagal ay hindi na rin naiwasan pati ang mga malulungkot na kwentuhan. Pati ang tungkol sa panganay na ate ni JR na namatay dahil sa malubhang sakit ay napagkwentuhan din namin dahil yun din ang dahilan kung bakit iniwan siya ni Jessa na dating live-in partner niya. Lahat daw kasi halos ng pera ng pamilya ay napunta sa pagpapagamot sa ate ni JR. Natigil din siya ng pag-aaral kahit nag-graduating na dahil tinuon talaga nila lahat ng pera at atensyon sa pagpapagamot sa panganay nilang kapatid. Maging ang sweldo ng Kuya Cedric niyang nagtatrabaho sa Korea, todo rin ang naging suporta pero ang hipag daw niyang si Ate Marie na asawa ni Kuya Cedric ay hindi kumontra. Nagtiis ng unawa at nagpasensya pero si Jessa na live-in partner lang ni JR ay hindi nang unawa. Nagsawa daw ito sa naging sitwasyon nila. Nagpakita ng masamang ugali sa pamilya ni JR dahilan para palayasin siya ni Nanay Ella. Mahal na mahal daw ni JR si Jessa kaya't nagsikap pa itong amuin o suyuin si Jessa. Nagalit nga din daw noon si JR sa nanay niya. Nag-away sila dahil kay Jessa pero sa huli, wala ding nagawa si JR dahil kaagad ay pinalitan siya ni Jessa. May naging komento si Benjong noon na halatang may tama na at lalong naging matabil ang dila. Buti nga, nagising ka na pare. Lintik ka. Sobrang in love ka sa babaeng yun ah. Hindi mo nakikita ang napakasamang ugali niya. Lahat ng babae dito, Ma'am Bea, nakaaway ng bruhang babaeng yun. Kaya lahat ng ipares namin sa kanya sa pag-aabay, inaayawan niya. Noon ay sumagat naman si JR. Par, ganun talaga ang tunay na pag-ibig. Kahit ano pang ugali at pagkatao ng mahal mo, tatanggapin mo kasi nga mahal mo at ipaglalaban mo. At saka hindi naman lahat masama kay Jessa. May mga maganda namang ugali siya na hindi nyo lang nakita. Kasi ang nakita nyo lang yung masama sa kanya. Pero tinanggap ko ang buong pagkatao niya kasi ganoon talaga siya. Ganoon ang totoong ugali niya. Hindi siya nagpanggap na mabait para lang mahalin ko siya.
May tama na rin si JR nun, Kuya Bono, kasi nakatag-apat na silang Red Horse ni Benjong. Pero napahanga ako sa binitawan niyang salita. Napahanga ako, Kuya Bono. Tinamaan ako. Tamadong-tamado ako kasi ako yung nagpanggap para lang magustuhan ako ni Darren. Pero matapos ang seryosong kwentuhan, napunta sa tawanan. Baliktanaw sila sa masasayang bahagi ng kabataan nila hanggang sa madako sila sa mga kailan lang nangyari. At sa construction site pala namin ay may mga nangyaring noon ko lang narinig. Si Jessie daw na isang piyon ay nagka-LBM at dahil walang CR sa project ay doon lang sa damuhan dumumi. Natanaw daw siya ng lola ko at ang ginawa ni Jessie ay hinubad daw niya ang t-shirt niya para itakip sa mukha niya para hindi siya makilala. Kaya lang si Kuya Tado ay sinigawan siya at paulit-ulit na binigkas ang pangalan ni Jessie kaya nalaman din ni lola na si Jessie yon. Si Jessie din daw yung inutusang magputol ng stirrups na dapat ay 10mm lang pero 12mm daw ang kinuha at pinutol-putol. Grabe daw ang galit ni Kuya Noel noon dahil 2 buong 12mm ang ginawa niyang stirrups. Hindi lang siyempre dahil mas mahal ang 12mm kundi mas mahirap pang baluktutin. Sabi ko sa sarili ko noon ay may mga nangyayari palang hindi ko alam kahit na nakatutok ako sa pagbabantay. Tawa lang sila ng tawa noon sa kwentuhan nila at pati ako ay napapatawa na rin. Nalibang ako, Kuya Bono, at naging masaya akong kasama sila. Hindi ko nga matandaan kung kailan ulit ako tumawa ng ganon. Malutong kasing tumawa sina Benjong at JR at habang tumatagal, Kuya Bono, ay nalilibang akong pagmasdan ng mukha ni JR. Pakiramdam ko habang tumatagal ay lalo siyang gumagwapo. Idagdag mo pa ang maganda niyang katawan. Parang napakatibay ng balikat at mga braso niya. Moreno pa kaya naman napaka-masculine talaga ng total appearance niya. Katext ko si Darren noon palang paalis kami ni JR ng bahay ni na lolo at lola. Noong kumakain na ako kina JR, kaharap ko ang nanay niya. Ang huling text ni Darren ay, "Sige, take your time and enjoy." Yun ay bilang reply niya sa huling text ko na, "Kakain muna ako at makikipagkwentuhan sa nanay ng my birthday." May konting tama din ako nung ihatid ako ni JR pasado 6:00 na ng gabi. "Happy birthday na lang ulit ha, JR. Salamat sa pag-invite. Ingat ka sa pagdadrive mo pa uwi ha." "Salamat din, ma'am, kasi nagpunta ka. Sana nag-enjoy ka." Nakangiting sabi niya, bahagyang namumungay ang mga mata. Kung susundin ko lang ang puso ko nun, Kuya Bono, wini-wish ko na sana bigla niya akong hagkan. Kasi that time talaga ay sure ako na gusto ko na siya.
Sa kwarto ko, Kuya Bono, ay bigla na lang akong napaluha. Siguro dahil nga sa may amas din ako konti sa 4 na bote ng San Mig Light na nainom ko. Nabasa ko din kasi ang text ni Darren. Ingat ka sa pag-uwi mo, ha? I miss you. Kuya Bono, ramdam ko din naman talagang mahal ako ni Darren. 3 months na mula nung magkabalikan kami, pero gaya ng sabi ko, hindi ako umaasa na maging mas okay na kami. Ganun pa rin siya gaya nung una. Wala namang kakaibang effort o pa-impress na ipinakita sa akin si Darren. Siya pa rin yung seryoso na parang ayaw magkamali. Siya pa rin yung laging mabango at maingat sa lahat ng bagay na sa tingin ko nga ay perfect or almost perfect. At ako naman si nakikibagay lang at nagsisikap pa rin tumbasan ang almost perfect na karakter ni Darren. Isa pa sigurong dahilan ng pagluha ko nung gabing yun ay dahil sa desperadong isipin na sana may karapatan akong mahalin si JR. Sa 3 oras lang nakasama ko siya, Kuya Bono, ay aminado akong nahulog ang loob ko sa kanya. Sa kanila ay naranasan kong tumawa ng malakas at ayon nga sa sinabi niyang tumama ng solid sa akin ay siya yung tipo ng lalaking mamahalin ka kahit ano ka pa. Gusto ko ng ganun, Kuya Bono. Gusto ko ng lalaking kahit average lang ako ay mamahalin ako. Yung kahit wala akong maganda o kakaibang katangian ay gugustuhin ako. Gusto ko ng lalaking hindi ko kailangang baguhin ang sarili ko para pahalagahan niya ako. Dala na rin siguro ng bahagyang amats ko at yung emotional state ko nung gabing yun ay tinext ko si Darren ng ganito. Mahal mo ba talaga ako? Hindi siya nag-reply, Kuya Bono, kahit na 7 p.m. pa lang naman yon. Nag-shower ako kasi iba talaga ang pakiramdam ko. Paglabas ko ng banyo ay may 2 messages sa cellphone ko. Binuksan ko pero hindi pala galing kay Darren kundi galing kay JR. Hi ma'am, kinuha ko kay Kuya Noel ang number mo. Pwede ba kita makatext? Yun ang una. Ang pangalawa ay, pasensya ka na ma'am. Nakainom kasi ako kaya ang kapal na mukha ko. Sorry po ha. Hindi ko na po kayo aabalahin. Good night po. Nakatapos pa ako ng tuwalya, Kuya Bono, pero nireplyan ko si JR. Okay lang, JR. Nag-shower kasi ako kaya naula ako nakareply. Kukuha pala ako ng damit sa closet nung tumunog ang phone ko. Kala ko po galit ka, mami, kasi makulit ako. Hindi, JR. May amas din ako kaya naligo ako. Sige, usap tayo. Noon ay nagbihis ako ng pantulog. Nagsuklay tsaka pumwesto sa higaan ko. Tsaka ko binasa ang huling text ni JR. Ma'am Bea, napansin mo siguro na hindi kami nagtatanong sa'yo kanina. Kasi nahihiya talaga kami. Pero ngayon pwede ba ako magtanong? Sure, JR, ano yon? Ma'am Bea, may boyfriend ka ba? Bakit mo tinatanong? Tanong ko at reply niya ay bahagyang nagpaikot sa utak ko. Ang sabi kasi niya, gusto ko lang pong malaman kung dapat ko pang konsentihin itong puso ko sa nararamdaman niyang paghanga at pag-ibig para sa'yo. Medyo natagalan ako, Kuya Bono, sa pagtatype ng reply ko. Nakailang beses akong nag-type pero binubura ko dahil gusto ko ng sagot na hindi ako magkakamali. Pero bago pa ako makareply ay nag-text ulit si JR.
Pinag-iisipan mo po bang mabuti ulit ang isasagot mo, Ma'am Bea? Pag-ibig po ito. Puso lang po ang hayaan niyong magdikta sa kung anong itatype niyo. Ewan ko kung dahil sa pagligo ko kaya ako nahimasmasan o dahil sa mga ganong atake sa akin ni JR. Hindi ko talaga ini-expect ang mga ganong tirada niya sa akin sa text. At hindi pa ako nakaka-reply ay nag-ring ang phone ko. Tumatawag naman si Darren at agad ko namang sinagot. Bea, anong klaseng tanong to? Mahal ba kita? Nalasing ka ba? Konting amats lang kanina pero wala na. Nag-shower na ako eh. Bea, kaya nga ako bumalik sa'yo, di ba? Dahil nung time na hindi na tayo, na-realize ko kung anong klaseng babae ang sinayang ko. Wala kang katulad, Bea. You are just one special creation of God and I cannot afford to lose you again. And of course, I love you so much. Tumunog ang phone ko habang nakadikit sa tenga ko dahil kausap ko nga si Darren. Binasa ko saglit ang text mula kay JR at ang sabi niya, Ma'am Bea, mahal na kita. Handa kong patunayan yan sa'yo. Naulinigan kong nagsasalita si Darren sa phone ko kaya't idinikit ko ulit sa tenga ko ang phone ko. Okay ka lang ba? Are you busy? Darren? Yes? I need a space. Alam kong malinaw kong binigkas yun, Kuya Bono, pero wala akong narinig na sagot mula kay Darren. Hindi rin ako handa sa isasagot ko kung sakaling magtanong siya kung bakit kailangan ko ng space. Kaya tinapos ko na lang ang tawag na yon. Humugot ako ng malalim na hininga at nung tingnan ko ang phone ko ay may message pala ulit si JR at ang sabi, Ma'am Bea, pwede ba akong pumunta dyan? Gusto lang kita makita. Sa isip ko agad, Kuya Bono, talaga sigurong tamado sa akin si JR kasi higit 1 oras po lang mula nang ihatid niya ako'y gusto na naman daw niya akong makita. Tumunog ulit ang phone ko. Text naman ni Darren at ang sabi niya, I heard you. Hindi lang ako nakasagot kaagad kasi hindi ko ine-expect yun. Pero naiintindihan kita kasi back then, kinailangan ko din ng space mula sa'yo, kaya kita iniwan. Whatever your reasons are, Bea, hindi ko na aalamin. Pero sana, kagaya ko, maisipan mo rin bumalik. Pinasalamatan ko si Darren sa malawak niyang pangunawa. Well, ano bang aasahan mo sa kanya kundi well thought of na desisyon? Mr. Perfect nga eh. Kaya hindi pwedeng maging makitid ang utak niya at lalong hindi siya magmamakaawa o mag-iiskandalo para wag ko lang siyang iwanan. Bahagyang nakasakit sa damdamin ko ang napakadali niyang pagbibigay sa akin ng space na hinihingi ko. Pero sinamantala ko na lang yon at in-enjoy dahil naging daan yon upang maging malaya kaming mag-ibigan ni JR. Alam kong mali na space lang ang hiningi ko kay Darren pero nakipagrelasyon ako sa iba. Kaya lang naisip ko na ganun din naman ang ginawa niya noon. Kaya quits lang kami. At naging kami nga ni JR. At sa kanya, Kuya Bono, hindi ko kinailangang mag-pretend to be someone smart, classy, and different. Ipinakita ko sa kanya ang totoong ako. I love to laugh. Gusto kong nakayakap lagi sa kanya.
Maya't maya humahalik ako sa pisngi niya kapag kami lang dalawa. Sa dagat para akong bata na bigla na lang tatalon sa katawan niya. Kakargahin naman niya ako at iiikot. Tatakbo ako, hahabulin niya ako. Kapag nabuwal ako, mabubuwal din siya, then we roll together sa buhanginan. Then we stop rolling. Nasa ilalim siya, nasa ibabaw ako. Then maghahalikan kami passionately, torrid, makapugtong hiningang laplapan. That's what I want. And I love doing that with the man I love. Sadly, Kuya Bono, masyado akong natangay sa walang pagpipigil na damdamin ko para kay JR. And one night sa place niya ay hindi na ako nakatutol. I have surrendered my virginity na kay tagal na iginalang at iningatan ni Darren. Ang isa pang masaklap, dahil sa parang na-addict ako sa pag-iibigan namin ni JR ay wala na akong nakikitang mali. Wala na akong reservation at hindi ko naisip na magto-25 na ako. Pero para akong teenager na hindi nag-iisip sa mga consequences ng mga actions ko. Puro lang damdamin, puro pagbibigay sa udyok ng emosyon. At bago pa matapos ang bahay ng kapatid kong si Alexis, ay may buhay na sa bahay bata ko. Si Alexis din, Kuya Bono, ang una kong pinagsabihan sa resulta ng 3 PT kit na ginamit ko. Hindi ko in-expect ang reply ng kapatid ko sa chat ko. Wow! Swerte ang bahay ko, ate, kasi preggy ang gumagawa. Ganyan talaga ang reaction mo, Alex. Hindi ka man lang na-shock. Bakit ako masashock, ate? Nurse ako. I mean, hindi ka ba disappointed na ang ate mo na buntis na hindi pa kasal? Bakit ako madidisappoint? Magkakaroon ako ng pamangkin. Okay, salamat kung ganoon, Alex, pero seriously, I feel so uncertain. Paano pag nalaman ni na mama? Well, magagalit sila sa una pero mawawala din ang galit nila at mapapalitan nyo ng tuwa at excitement for the fact na magkakaapo na sila. Huwag kang matakot, ate. I'm at your back anytime. And I have one favor to ask you, ate. Ano yun? Pwede ako magbigay ng name ng pamangkin ko? Okay lang, Alex. Kaya lang, pwede huwag mo na yan pag-usapan natin. Hindi pa alam ng boyfriend ko na buntis ako. Sasabihin ko na ba kaagad? Ay, huwag muna, ate. Magpalipas ka na 3 days, then magpitikit ka ulit. Kung positive talaga, tsaka masabihin. Wish ko nun, Kuya Bono, ay kagaya ni Alexis ang lahat ng member ng family ko. But I'm sure na hindi. Lalo na ang 2 nakababatang kapatid kong may pagka-perfectionist at sobrang moralista. Actually, Kuya Bono, gay si Alexis. Itinatago lang niya at ako lang ang napagsabihan niya dahil natatakot siyang mahusgahan ng members ng pamilya. After 3 days nga, Kuya Bono, ay nagpitikit ulit ako. Ganun pa rin ang resulta. Nung lunch break sa project site, lumapit saglit si JR.
Okay ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili mo ha. Okay lang ako. Sagot ko pero biglang kumabog ang dibdib ko nung makita ko ang lalaking papasok sa bakod ng project. Si Darren. Napaka-awkward ng moment na yun, Kuya Bono, na nagkita ang present at ex ko. Pero bago pa makalapit si Darren ay lumayo na si JR. Pero alam kong natatandaan ni JR ang mukha ni Darren dahil siya pa ang nag-delete ng mga pictures ni Darren sa cellphone ko. Inaya ko si Darren sa ibang lugar kasi alam kong kailangan namin mag-usap. Sabi niya, ako daw ang unang babaeng nakasakay sa kotse niyang bagong-bago. Nag-lunch kami sa isang karinderya sa tabi ng highway, then nagpunta kami sa dagat. 4 months na since humingi ka ng space. Wala ka na bang balak bumalik? Bahagya siyang nakangiti nung tanungin niya ito. Hindi pa ako nakakasagot ay muli siya nagsalita. Nung mag-break tayo, 3 years ago, 2 months pa lang, gusto na kitang balikan. Hindi ko na maalala kung how come na nahintay ko pa ang 29 months para makausap ka ulit. I know it's not fair na asahan kong mararamdaman mo rin ang naramdaman ko after 2 months since maghiwalay tayo. Pero kaya ako nandito, Bea, ay para alamin kong babalik ka pa. Hindi na, Darren. Hindi siya nagulat sa sagot ko, Kuya Bono, pero nakita ko ang pamumula ng maputi at makinis niyang mukha. Look, Darren, hindi mo ako kilala talaga. Hindi mo alam na nag-effort lang ako para mabago ang sarili ko para maging bagay ako sa'yo. Nag-pretend lang ako as someone na akala mo ay unique and special, but the truth is, sobrang ordinary lang ako. Very average lang sa lahat ng bagay. I was never unique. I was never special. Noon ay tinitigan niya ako, Kuya Bono, at ang sabi niya, akala mo ba hindi ko alam yan? Nakafocus ang buhay ko sa iyo, Bea, at imposibleng hindi ko yan mapansin. At kaya kita mas lalong minahal dahil nag-effort ka. But the truth is, I don't care. I never cared kung average ka lang. I didn't care kung hindi ka unique, but you are definitely special. You are very special to me dahil mahal na mahal kita. Bea, please come back to me. Madamdaming sabi niya sabay hawak sa kamay ko, pero Darren, I'm sorry but I can't. Pagkasabi ko ng Kuya Bono ay hindi niya na inalis ang titig niya sa mukha ko. Darren, buntis ako. Muling namula ang mukha niya, Kuya Bono, pero muli siyang tumitig sa mga mata ko na parang binabasa kong totoo ang sinabi ko. Binuksan ko ang bulsa ng bag ko at ipinakita ko sa kanya ang 3 pitikit na puro positive. Noon pa lang niya binitawan ang mga kamay ko. Muli ko lang narinig nagsalita si Darren nung ibaba niya na ako sa harap ng project site. I wish you happiness, Bea. And thank you for everything.
1:30 p.m. na nung ihatid ako ni Darren pero wala pa si JR sa project. Tinawag ko si Benjong at tinanong ko siya kung nasaan si JR pero pansin kong hindi makatitig ng diretso sa mga mata ko si Benjong. Nasaan si JR? Tanong ko ulit. Noon ay parang nataranta na si Benjong. Ma'am, half day lang daw siya. Bakit? Pupunta po siya ng Santa Teresita. Noon, Kuya Bono, ay binuksan ko ang phone ko upang tingnan kung may text si JR pero wala. Bakit hindi siya nagpaalam? Anong gagawin niya sa Santa Teresita? Ma'am, tawagan mo na lang siya. Siya na lang tanungin mo. Benjong, kung alam mo naman, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Ma'am, nagpunta siya kina Jessa. Nabigla ako, Kuya Bono, sa pagkakarinig ko sa pangalang yon. Pangalan ng ex-live-in partner ni JR. Bakit? Ba't siya nagpunta doon? Ma'am, matagal na po kasing nangungulit si Jessa na mag-usap daw sila. Pasensya ka na, ma'am. Sira ulo talaga minsan si JR eh. Nung nakita niya kanina na sumama ka doon sa ex mo, tinupak na siya. Matagal ko na ring napansin, Kuya Bono, ang sobrang magkabaliktad na karakter ni Darren at JR. Sobrang mature si Darren. May pagka-childish si JR, and yes, dahil bunso siguro ay may pagkatopakin din. Pero sure ako, Kuya Bono, na hindi lang dahil buntis ako kaya si JR ang pinili ko, kundi dahil sa kanya talaga ako mas maligaya, sa kanya ako mas masaya. Nagpaalam ako kina Lola na pagkatapos ng trabaho ay didiretso ako kina JR. Hindi kasi matawagan ang phone niya noon kaya nagpa siya kung sa kanila ko na lang siya puntahan. Umangkas ako sa motor ni Benjong pero pagdating namin kina JR, pasado 5:00 ng hapon ay wala pa si JR. Inasikaso ako ni Nanay Ella. Pinamerienda pa niya ako ng bagong lutong palitaw sa dining room nila. Nakapaharap ako sa pinto palabas sa place ni JR. Nakatalikod ako sa parteng salas nila. Nakita ko ang jacket ni JR na nakasabit sa tabi ng pinto. Yung jacket niyang suot niya nung umaga, kulay red at navy blue. Natanong kasi ni Darren kung sino ang ama ng dinadala ko. Sabi ko yung naabutan niyang kausap ko nung dumating siya, yung naka-red and blue na jacket. Hindi ako mapakali habang kausap ko si Nanay Ella at aminado ako, Kuya Bono, naging immature ako sa part na nasabi ko kay Nanay Ella sabay patingin pa sa kanya ng PT kits ko. Wala naman siyang negative reaction, Kuya Bono, liban lang sa balak pa naman niyang mag-aral sa pasukan. Gusto niyang tapusin yung course niya. Magiging tatay naman na pala siya. Sabi niya pero nakangiti. Okay lang naman po kung mag-aral siya. Mabuti nga po yun para makatapos siya. Sabi ko pero biglang may yumakap sa likod ko. Dumikit din ang gilid ng mukha niya sa mukha ko kasabay ng tunog ng labi niyang kunwari ay hinagkan ako. Uy, ano to? Uy, positive lahat. Tila natutuwang sabi ni JR habang pinagmamasdan ng 3 PT kit sa ibabaw ng mesa. Oo, bunso, magiging tatay ka na. Sabi ni Nanay Ella. Umupo si JR sa tabi ko. Diretso ang tingin niya sa akin.
naging usapan niyo ni Pogi? Tanong niya. Alam kong si Darren ang tinutukoy niya. Ikaw, bakit mo pinuntahan si Jessa? Nakipag-usap lang ako. Anong pinag-usapan niyo? Gusto niyang magkabalikan kami. Kaso, hindi na pwede. Bakit hindi na pwede? Kasi nga, basta maraming dahilan. Bigyan mo ako ng tatlong dahilan. Ano ba to? Interrogation? Nanatili akong nakatitig sa kanya. Okay, una, mahal kita. At ako nakauna sa'yo. Na ibig sabihin mahal mo ako at malaki ang tiwala mo sa akin. Pangalawa, alam kong ako ang pipiliin mo kasi mas gwapo ako sa ex mo. Napangiti ako sa part na yun, Kuya Bono, na alam kong joke lang niya. Oh, anong pangatlo? Pangatlo, sabi niya tsaka tumayo papunta sa likod ni Nanay Ella. Niyakap niya ito sa likod tsaka nagpatuloy sa pagsasalita. Pangatlo, mahal na mahal ko ang nanay ko at ayokong lagi siyang nakasimangot kapag si Jessa ang naging asawa ko. Talaga, mabilis namang palatak ni Nanay Ella. At hindi lang nakasimangot, baka atakihin pa ako ng high blood kapag inuwi mo ulit dito ang babaeng yon. Nagpakasal kami ni JR March nung sumunod na taon, 2018. 5 months na noon ang tiyan ko, Kuya Bono, kaya naman medyo nahirapan kami sa paghahanap ng wedding gown kung saan hindi masyadong mahalata ang umbok ng tiyan ko. Bumili lang kami, Kuya Bono, hindi ako nagpatahi kasi kinonsider ko ang sitwasyon ng pamilya ng asawa ko na noon palang bumabangon mula sa pagkalugmok nila nung pinapagamot nila si Ate Sonia. July 23 nung taong yon, isinilang ko ang panganay namin ni JR na noon ay estudyante dahil tinapos niya ang kurso niya. Gustong gusto ko sa place ni JR, Kuya Bono, kaya lang napilitan din kaming tumira muna sa bahay ni Alexis na natapos din 2 buwan bago kami ikasal ni JR. Sa ngayon, Kuya Bono, ay 2 na ang anak namin. Kapapanganak ko lang nung bunso ko nung August. At wala din noon si JR. Sa 2 anak ko, Kuya Bono, isinilang ko silang wala siya. Yung panganay ko, nasa school si JR nung mga anak ako. Yung pangalawa, nasa Qatar siya. Wala pa kami sariling bahay, Kuya Bono, kasi nag-iipon pa kami. Hindi perfect ang marriage life namin ni JR. Dati ay madalas kaming mag-away dahil may na-link na babae sa kanya sa Qatar. Giyera kung giyera, sisihan, sumbatan, pero wala namang sukuan. Kasi pagkatapos ng away, nilalambing at inaamo naman niya ako. Ganun talaga eh. Immature ang pinili ko. Hindi yung almost perfect na si Darren na ngayon ay nasa Norway at napakayaman na. Napakalaki ng bahay niya sa San Gabriel sa Tuguegarao City. Kung naitatanong niyo kung nagsisi ako dahil hindi si Darren ang pinili ko, oo, minsan noon. At alam niya ni JR kasi nagsusumbatan nga kami dati. Pero mas gusto ko pa rin itong buhay ko ngayon kung saan nararanasan ko ang maging ordinaryong tao gaya ng nakararami. Umiiyak sa sama ng loob, nagagalit sa mga pagkakamali namin, pero sa kabila nito ay mas madalas akong masaya dahil sa karinyo ng asawa ko kahit nasa malayo siya at syempre ang kakulitan at lambing ng mga anak ko. Mas gusto ko pa rin itong buhay ko ngayon na may mga
challenges pa at puno pa ako ng pangarap para sa pamilyang binuo namin ng asawa ko. At higit sa lahat, mas proud ako sa sarili ko ngayon kasi nabubuhay ako ayon sa totoo at simpleng ako. Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana'y naibigan niya rin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Kumagalang at nagpapasalamat, Beatrice. Kahugot na Beatrice, I'm so happy for you because you said na proud ka na sa sarili mo because nabubuhay ka ayon sa totoo at simpleng ikaw. Napakaganda niyan. Iyan ay palatandaan na happy ka talaga at that kontento ka sa buhay na meron ka. Although, wala nga talagang taong nakokontento, but still, you didn't blame yourself. Wala kang regret na pinili mo talaga ang makasama sa buhay mo, si JR. Ano? And, tama, I think your story is a happy ending one sapagkat you end up realizing kung ano talagang gusto mo sa buhay and that being true to yourself. Sabi mo ay naging average ka lang sa lahat ng aspeto ng buhay, but sa tingin ko dun sa part na kinukompare mo yung sarili mo sa iba, hindi ka lang naging average kundi naging stupid ka pa. I'm sorry for the word, but comparing yourself to others and then seeing what they have that you don't have just make you feel sorry for yourself at kung ano-ano ang magagawa mo. Pero good thing, yung memeke mo sa sarili mo, pagbago mo sa sarili mo, ay may reward naman sapagkat dream guy mo ay nakarelasyon mo. At meron pang option, dapat na siya ang makatuluyan mo, but your heart spoke and it chooses JR to be your husband. And I think wala talagang dapat pagsisihan yan. Kasi kung yung mga flaws dun sa marriage life nyo, nai-encounter din naman ang iba. And I think those away are but natural sa marriage life because misunderstanding, kasi may mga differences kayo, and that no human, even twins, are actually not created equal or totally parehas. Kaya may pagtatalo talaga, may argumento, lalo na sa mag-asawa. Boring naman kasi talaga yung mag-asawa talaga na hindi nag-aaway, walang problema, lahat meron sila, magandang bahay, all the material things. Sa tingin ko boring yun, and that the life you are having now, kahugot na Beatrice, is just perfect. Kasi you still manage to dream. At yung mga challenges nga kamo sa buhay nyo, yun ay nagpapasarap sa buhay. Just imagine yourself na wala ng pangarap, wala ng gusto because you have everything. That's really boring. Hindi ba? That's the life, I think, na karamihan sa atin ay siyang binubuhay natin. That is why kung papipilian tayo talaga ng buhay, yung talagang sobrang yaman, walang problema, I still choose yung buhay na simple, may mga challenges at pangarap pa kagaya ng sitwasyon mo ngayon, kahugot na Beatrice. Okay? It's a happy, beautiful ending story, and I'd like to thank you so much for sharing your story to us, kahugot na Beatrice, and God bless you and your entire family. At ngayon, mga kahugot, sa ating mga shoutout, 2 days to go na lang yata at 2013 na. So, advance Happy New Year sa lahat ng mga kahugot. At shoutout sa lahat ng taga Purok 5, District 2, Benito Sullivan Isabela from Roldan Garcia.
Shoutout kay Marjorie Mortella at sa honey niya, also to Kuya Oscar na taga Roma na siyang nagturo ng channel mo at lahat ng kasama ko dito sa Cuneo, Italy. Tama ba yun? Cuneo or Conyo? That's from Marjorie Mortella. Grace and Sherwin Ablao, shoutout sa inyo and Happy New Year. Leonard Bang na laging nag-aabang sa bagong upload from Dexter Baglan. People of Lucky Farm, Santa Maria Isabela, from RJ Neri Vlog, Salvador Family of Tarlac, mula naman kay Roel Salvador, and lahat ng nagtatrabaho sa Euratex Isabela, mula kay Ismael Olalan. Happy New Year sa'yo. Sheila Velasco of Cabatuan Isabela, mula kay Raymond Velasco. Shoutout kay Chin Orteliano at sa kanyang baby girl na si Freya. Ganun din kay Agatep Buminsaw, shoutout to you. Pa-shoutout po kami dito sa Capelan, City of Ilagan at sa family Tandayo Biong at Parocha from Levi Tandayo Biong of Capelan, Ilagan City. Valerie Gasmin, shoutout to you. Ganun din ka pa-shoutout sa mahal ko. I miss you so much. Mula kay Margie Tumbali. Mirna Oro of Lebanon, shoutout to you, Mirna. Jubel Yadao, Happy New Year. Emmanuel Agayam of Kinama, Rizal, Kalinga, shoutout to you. Shoutout naman po sa baby ko na si Renz Raptor, nakikinig sa iyo from San Luis, Baguio City, mula kay Irene Ruth Patil. Shoutout sa family Tagyam, lalo na si Papa Danilo, Kuya Arnel, Ate Angel, Arceli, tsaka yung kapatid ko na bunso si Dariel. Miss na miss ko na kayo from Umayza Asum at kay Benedict Junior Lucio. Shout out to you. At sa lahat mga kaugot, Happy New Year po sa inyong lahat. God bless. And I do hope that you have all the wishes you have in your hearts. God bless, stay safe, and thanks a lot for always supporting our channels. Kahugot, nais mo rin bang ibahagi ang iyong totoong kwento ng buhay at pag-ibig? Ngayon pa lang, thank you na sa'yo. Pero tandaan lamang ang mga sumusunod. Number 1, gamitin ang wikang Tagalog o Taglish at please lang, tama sana lahat ng spelling mo. Iwasan ang shortcut typing gaya ng style mo sa pagte-text gamit ang basic phone na di keypad noon. Number 2, huwag gumamit ng kahit anong uri ng emoji o emoticons. Hindi yun kailangan. Number 3, mag-type gamit ang Microsoft Word sa iyong computer or laptop o mag-download ng Word app at ito ang gamitin mo sa pagtatype ng kwento mo upang makita mo kung ilang words na ang natatype mo. Kasi mababasa lang ang iyong kwento sa DKB kung ito ay naglalaman ng 5,000 hanggang 6,000 words. Kung mas mababa sa 5,000 words, mababasa ito sa SIT or Somewhere in Time channel. Number 4, kung maaari, maglakip ng picture mo or maikling video. Totoong picture o video mo ha? Kung pwede lang naman, okay lang kung mas gusto mong maging pribado ang iyong itsura. Number 5, ipadala ang iyong kwento sa email address na dearkuyabono@gmail.com. Hintayin namin ang kwento mo, kahugot. Salamat!